So mga kaibigan, dito sa Reds, no, dito po tayo ngayon sa may Metro Clark Solid Waste Management. So nandito po tayo para kamustahin po kasi meron po problema dahil nga ito ay pinapatigil ho ito pong sa mga proyekto na ginagawa ng Metro Clark Solid Waste Management. So dito po sa may Kapas, Tarlac. So ayan, sa nakita nyo ngayon, ito po yung kanilang landfill area. Ito yung cell na tinatawag. So ayan, nakita nyo po, ito pong side na to hanggang doon sa pinakamataas na yan mga kaibigan. Yan po yung mga basura na nasalansal ng maayos. At ginagawa po dito, fina-flatten muna siya, tapos after that lalagyan po ng lupa para takpan ito at another basura. Yung regret dito nag-dispose yung water namin, yung leachate na yung compaction ng basura. Sir, pag umuulan ho ba, sir, nagkakaroon po ba ng possibilities na magkaroon ng landslide dito sa area? So wala kasi yun nga yung factor po, kaya konti lang nakikita yung basura despite napakaraming tonnage na ina-accept namin organic yung grade bed kasi yun nga marami. So daily sir, mga ilan po pumapasok naman namin sa 4,000 tons. Wow, gano'n kadami. Ganun kadami, pero pabalik-balik yan hanggang parang hindi konti and yun nga, yan. Kasi maayos yung pagkaan. Oo, yan ay system namin. Yung 4,000 tons sir, nag-exceed pa ba yan? More higher? Possible. Grade bed. 4, 5, reason 5. Pag merong yung ibang mga LGUs. So parang nag-cleanse sir yung dumi. Treatment. So laking tulong pa itong plant na to. Kailangan every land meron kang clean up. Kasi pag wala gagamitin mo, may clean. Hindi mo naman pwedeng gamitin yung mga membrane na ginagamit ng mga site din ng mineral. Ito sa Metro Clark waste. So ito natural way na talagang ano. And then meron kaming mga taon na po bang operational itong Metro Clark waste management? Kung pwede nang i-store sa isang pan na pasado na operational sa standard ng DNR. That's the time na magkakaroon ng DP or yung discharge permitting. Kasi approve na yung discharge permit, kasama doon pa lang kami mag-iwas. Sir, ano po yung parang mga malaking trapal po na nandiyan po sa mga water reeds? Yan yung liner. Sir, ilang tonelada pong basura ang tinatanggol niyo dito kada araw? Nag-average kami ng 4,000 to 5,000. Mga ilang truck yun, sir? Nasa 400 to 500 trucks. Saan po galing yung mga trucks na dumarating po dito? So mostly sa mga LGUs, of course, meron din kami mga special waste. Meron kaming treated hazardous waste area. So yung isang cell yun. Itong cell na to, para dun sa mga municipal solid waste or MSW. Bakit po mukhang konti lang yung nasa likod po natin? Yun, tama. Mukhang konti itong basura natin. Kung makikita nyo yung mga equipment namin by using usage of equipment. And aside from bulldozer, meron din kaming waste compactor. Ayun, operational siya. So before the soil covering, we have to flatten yung area kasi alam naman natin yung basura. Medyo pag dinump yan, aside from leveling ng mga bulldozer, kailangan pa ng compaction. So before compaction, meron kami, and then after that, soil covering. So ito pong inaapakan natin, dating basura po to? Yes po, dating basura to. Ang height natin ngayon around 35 meters yung height ng basura. Ilang hectares po itong dump site or landfill? Yung all in all 100 hectares to, pero ang intended for landfilling, yung garbage cell, 70 hectares. So all in all, ito MSW including THW and treated hazardous waste, nasa around 32 hectares na tayo. 32 hectares na out of 70 hectares. 70, yes. So malaki-laki pa. Malaki-laki pa. So pero yan, tataas pa yan no? Tataas pa. Ito po, tama ba ang pinakamalaki sa Yes po. in terms of Acceptance and siguro I don't know, pero Central Luzon ito na ang pinakamalaki. Yung sa volume po ng Based on volume and land area.
area. Ito po ang pinakamalaki. So kung sakali pong matitigil po ito, ay mahihirapan pong ikalat siguro kung saan ilalagay yung pong mga waste na napoproduce po. Yes po, and nakikita nyo, di ba na-experience natin yung bagyo ng Corina. Kung mapapansin nyo ito, nakapalibot po tayo ng bundok malayo sa major river. So ibig sabihin, yung plus flood wala po yan, wala pong lubog yan. Napakadelikado po pagka lumubog yung landfill, and then lahat ng mga wastewater pupunta sa creek din. Environmental ano yun. So in terms of environmental compliance, Yes po, kompleto po lahat. kompleto. Kumbaga yung location niya is ideal Yes. para po sa ganitong klase po ng disposal ng garbage. Yes po. Safety. Anong mga technology po ba ang ginagamit ng Metro Clark to follow po yung pong mga rules ng government sa proper handling ng waste? Yun po, rules, aside from rules ng government, of course, compliance po tayo. And kung mag-uumpisa tayo dun sa HDPE liner, ang standard thickness na required ng DNR was only 1.5, but the Germans, through German technology, they decided to use 2.0. So mas makapal siya, above standard, and of course much safer yung aquifer natin. Para saan po yun? Yun yung black na liner na plastic na Ayun, may yung black na sa po ilalim. yun, Yun, yun. Ano po ang Kita gamit dito. ng black lining na yun? Yun, para ma-contain niya yung leachate o katas ng basura at hindi siya pupunta ng aquifer. Hindi siya bababa. Kasi pag naapektuhan ng aquifer natin, so wala nang makakapag source ng water pagka shallow well or including deep well. Pag nag-seep yung Yes, garbage, contaminated na siya. Gaya nung mga kung mapapansin nyo, yung lahat ng mga dump site before, walang pwedeng magbaon ng shallow well and deep well doon. Kasi contaminated. Sir, kapansin-pansin po yung walang masyadong amoy dito, no? So ano po kaya yung proseso na pinagdadaanan ng basura? Bakit hindi po namin masyado naaamoy? Yes, yun pa rin. Same principle. Pag na-compact yung basura, ibig sabihin, ganunin mo, malilesen yung amoy. Ibig sabihin, hindi naman totally mawala. But, pag kaya na cover ng soil, of course, almost totally covered na yung including yung amoy niya, smell. Tapos nasabi din po kanina na ISO. Yes po. Ano po ba yun? Mamaya sa office sa admin, di-discuss sa inyo lahat. 3 ISO po kasi. Tatlong ISO. Oo. Ibig sabihin, sumusunod po sa Opo. kumbaga yung best International practices and standard. international Opo. standards. Alright mga kaibigan, this is Channel Red. So magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Metro Clark Waste Management. Dito po sa may Kapas Tarlac. So nandito tayo ngayon para kamustahin o puntahan itong location na to, dahil nga ito ay isa sa mga nanganganib na mapasara o ma-take over ng ibang institusyon ng gobyerno. So ito yung kanilang hinaing. Actually, pasensya na kayo, nandito po tayo ngayon sa isang landfill o isang cell. Sa nakikita nyo sa mga videos natin kanina na nandun po, na ito po ay kasi sinasabi ko nga kanina, talagang nagkakaroon po ng interest ang mga hindi lang individual o isang ahensya ng gobyerno na para i-take over itong kumpanyang ito. So ito po ay nagki-cater almost 5,000 tons a day na basura from a different area dito po sa lungsod o probinsya ng Tarlac. And actually meron pa rin naglalagay dito, naghahata dito from Cavite, from Metro Manila, marami. So nakikita nila ang ganun kadaming toneladan basura dito sa location na to. Pero sa nakikita nyo mga kaibigan, ito po ay kakaiba sa nakikita nyo mga landfills o tapunan ng mga basura, dahil ito po ay meron pong magandang pagpoproseso ng kanilang paglalagay ng basura. Actually, hindi yung reed bed plant, dito na dispose yung water ano niya. Yung leachate na galing, saan tayo galing? Nadalhin dito through pump and then iti-treat dito.
So, so ibig sabihin nito, isang malaking patunay ito na ano, na hindi chemical yung ano. Yes po, ano siya, kumbaga natural and organic. Yung reed bed kasi marami dyan sa atin, so tinaniman namin yan and then dumadaan dun sa mga roots. So pabalik-balik yan hanggat hindi pumasa dun sa standards kandiyan. So ngayon, parang ang naging epekto niya, sir, is meron tayong mga tanim na nakikita. Ano bang tawag sa mga tanim na Reed bed, yan yung mga reed bed. Ito, pakita Mga natin. reeds ang plant niyan. Yung sa Tagalog tambo. Tambo. Oo. so parang nakiklense sir yung dumi. Tama, natitreat na siya. Mm. Treatment pati. So laking tulong pa itong plant na to, no? Oo. Kailangan every landfill meron kang ganyan. Mm. Kasi pag wala nung gagamitin mo, hindi mo naman pwedeng gamitin yung reverse osmosis o gaya nung mga membrane na ginagamit ng mga titinda ng mineral. Mm. Costly yun. So, eto natural way na talagang ano. And then meron kaming mga series of testing na kung pupunta sa isang pond, kung pwede nang i-store sa isang pond na pasado na dun sa standard ng DNR, that's the time na magkakaroon ng DP or yung discharge permit. Approve na yung discharge permit, then doon pa lang kami mag